Okay, good morning po sa bawat isa, mga kapatid. Amen po ba? Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay pinagpala ng Diyos? Alam mo ba dahilan? Alam na nila dahilan kasi katabi mo ako. Amen po ba? So, kung may Bible po kayo, pakibuksan po sa Luke chapter 12, mula talatang 13, from verse 13 to 21. We will be reading this for the sake of the context. Then we will focus doon sa pinaka-key verse po natin. Luke 12:13 to 21. Sundan po ninyo ako sa pagbasa. Someone in the crowd said to him, "Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me." Jesus replied, "Man, who appointed me a judge or an arbiter between you?" Then he said to them, "Watch out. Be on your guard against all kinds of greed. A man's life does not consist in the abundance of his possession." And he told them this parable. The ground of a certain rich man produced a good crop. He thought to himself, "What shall I do? I have no place to store my crops." Then he said, "This is what I'll do. I will tear down my barns and build bigger ones, and there I will store all my grain and my goods. And I'll say to myself, you have plenty of good things laid up for many years. Take life easy, eat, drink, and be merry." But God said to him, "You fool, this very night your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself? This is how it will be with anyone who stores up things for himself but is not rich toward God." This month po ay stewardship month. Ito po yung inilaan natin for stewardship to see what God is requiring sa atin bilang mga stewards ng Panginoon. At magpo-focus po tayo for the whole month about true riches, yung tunay na yaman. Amen. Let's pray. Father God, as we listen to your word this morning, this is my prayer, Father God, na kami ay kausapin mo at makita namin yung tunay na yaman. At doon namin ilagak ang aming lakas, isip, ang aming puso, ang aming buhay. At makita namin, Panginoon, yung panganib at banta ng kasakiman ng materialismong mundo na ito. Lord, spare us from that kind of system that is prevalent and really working sa minds and hearts ng maraming tao. At hayaan mo, Panginoon, na maranasan namin sa aming paglakad ang tunay na yaman na inilaan mo sa amin. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pinaka-key verse po natin dyan ay yung verse 15. Ang sabi po ng Panginoong Jesucristo, "Watch out, be on your guard against all kinds of greed." Ang title po ng message natin is Greed, Get Rid. Sa ating pong teksto,
a man asked Jesus to settle an inheritance dispute. At dito natin makikita yung talas, yung wisdom, at yung discerning heart ng Jesus Christ sa buhay ng bawat tao. He sees our hearts. Kaya nga po dito sa parable o sa tagpo na ito, in responding to that request, ang sabi ni Jesus Christ, sino ang naglagay sa akin para maging arbiter ninyo at maging judge ninyo? And in responding, adding to that, makikita natin, nagbigay siya ng talinghaga that directs and focusing on the heart issue, not doon sa money. Amen? Ang focus ng Panginoon is the heart issue, hindi yung money. Why? Kasi kung tama ang puso, tama ang pag-handle ng pera. Amen po ba? Kung tama ang puso ng tagapangalaga, kung tama ang puso ng katiwala, magiging tama din ang pag-spend at paggamit ng yaman na ipinagkaloob sa kanila ng Panginoon. So, Jesus focused on the heart issue, not on money. Kaya nga may question po ako ngayong umaga. What truly defines life? Ano ba talaga ang nagde-define ng buhay natin? Later on, mabibigyan natin ng emphasis yung consumerism at saka materialism that is prevalent in our world. What truly defines life? Binanggit na yan ng Panginoon sa atin, doon mismo sa ating key verse. Ano ang sabi ng Panginoon? Life does not consist in the abundance of His possession. Ano ba talaga ang definition o paano ba dinidefine ang buhay mo? Before we go directly doon sa ating teksto, I would like to share to you some of the verses na meron sa Bible that expresses kung ano ba yung biblical principle pagdating sa kayamanan at ano ba sinasabi ng Biblia pagdating sa kasakiman. In Proverbs 11 verse 28, ang sabi po diyan, those who trust in their riches will fall, but the righteous will thrive like a green leaf. Kung papansinin po ninyo dyan, it talks about riches, okay, and those who trust in that riches and the righteous, na may promise agad na mag-flourish yung kanilang buhay. So this is all about the righteousness and the riches of this world. At ang sabi po, yung nagtitiwala sa yaman, they will fall. Kaya alam niyo, wag natin pagtiwalaan ang kayamanan natin. Like this person in the parable. Sobrang sagana ng kanyang ani. But ang sabi ng Panginoon, isa kang hangal, ang sabi. Yung iyong inihanda para sa iyong sarili, sino makikinabang ngayon? They will fall. Isa pa po na makikita natin dyan, sa Micah o Micah chapter 6, verses 10 to 12. Tingnan po ninyo ito. Bagay na bagay ito sa mga nangyayari ngayon. Anong sabi? Sa mga bahay ng masasamang tao ay matatagpuan ang mga kayamanang nakuha nila sa masamang paraan. Kaya nga yung garahe, naandun lahat ng mga luxury cars. Di ba? Doon daw sa bahay ng mga masasama, makikita mo, naka-display yung kayamanang nakuha nila sa masamang paraan. At pang sabi, gumagamit sila ng madayang takalan na aking kinasusuklaman. Yung mga unfair trade practices, yung mga timbangan na hindi tama, yung pangdaraya sa negosyo, kinasusuklaman ng Diyos yan. God hates it.
Yung hindi mo pagbabayad ng tamang buwis, yung pandaraya mo sa iyong trabaho, late kang pumasok pero yung time in mo, maaga pa sa dapat, umuwi ka ng bago, matapos talaga yung 3 oras, tas kukuha ka ng sweldo ng tama. Ayaw ng Diyos noon. Sila na gumagamit ng madayang takalan, ang sabi ng Panginoon, kinasusuklaman ko. Mga ghost projects. Amen? Yung mga partihan. Yung mga substandard na quality. Kaya sabi ng Panginoon sa verse 11, mapapatawad ko ba ang mga taong gumagamit ng madayang timbangan? Tataka ka, 3 kilo yung binili mo, pero pag uwi mo, nung niluluto mo, parang nakamatsyag po ang Diyos diyan. Ano ho? At ang sabi, mapang-api ang inyong mayayaman. So yung mga mayayaman sa kanilang community noong time na yon ay masyado mapang-api. At kayong lahat ay sinungaling. Ang kanilang dilay mahusay sa panlilinlang. So this is what the Bible is telling us tungkol sa riches and tungkol sa kasakiman. Ano ho? Another verse in Matthew 6:19-21. Ang sabi po, do not store up for yourselves treasures on earth where moths and vermin destroy and their thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven. Kaya nga, ano ang iniimpok mo ngayon na yaman? Yaman na pangmundo o yaman doon sa kalangitan? Dito sa mundo, mayroong mga tanga, mayroong mga kalawang na sumisira. Pero doon sa kalangitan, ang sabi, walang magnanakaw doon. At ang sabi sa verse 21, for where your treasure is, there your heart also. Kung ang kayamanan mo ay paglilingkod sa Panginoon, nandoon ang puso mo. Kung ang kayamanan mo ay nasa kaugnayan mo sa Panginoon, nandoon ang puso mo. Kaya nga hindi mo maaasahan ang isang nagsasabing Kristiyano na maglingkod sa Panginoon kung ang kanyang pagpapahalaga ay higit pa, yung pagpapahalaga niya sa kanyang sarili, sa kanyang yaman, ay higit pa sa sa pagpapahalaga niya sa Panginoon. For where your treasure is, there your heart also will be, ang sabi po. Naalala ko yung kwento ni Pastor Jimmy na may nag-share sa kanya, 2 negosyante, sharing this passage to them. Ang sabi sa kanya, Pastor, totoo po yun. Kasi meron kaming negosyo ng bigasan At lumalago po yun. At dumadami na po yung aming negosyo. Kaya lang, masyado na kaming nai-stress, ang sabi nila. Kaya nga kami ay nagdesisyon na magbakasyon sa Baguio. Alam niyo, Pastor, hindi namin na-enjoy yung pagbabakasyon sa Baguio, sabi nila. Kasi kahit doon pa lang sa daan namin papuntang Baguio, pinag-uusapan na namin paano yung sales, paano yung katiwala na iniwan natin doon, baka dayain tayo. Kaya yung kanilang bakasyon, supposed to be pahinga, lalo silang na-stress. Ang sabi na Pastor Jamie, kasi yung yaman nyo, ay yung puso ninyo, nandoon sa negosyo ninyo. Kaya nga, bagaman umalis kayo, yung puso nyo naiwan doon. Alam mo, kung ang puso mo at ang yaman mo ay langit, iniiwan mo yung puso mo doon sa langit. Ano man ang ginagawa mo dito, ang tunay na kaligayahan mo, yung idinidikta ng langit sa iyo. Amen po ba? Sa 1 Timothy chapter 6 verse 9 to 10 ang sabi, ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasama. At ang mga hangal na hangarin ay nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Remember, the money is neutral. Ang kayamanan po, neutral yan. It depends kung sino yung nag-handle. Kaya nga kung ang nag-handle
ay mayroong pagmamahal sa salapi, yon ang simula ng lahat ng kasamaan. Ang pag-ibig sa salapi, ang sabi ang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Sa simula, you are what? Praying for this business na lumago, but eventually, you have become the slave of that business. Naging kahon mo na yon, naging rehas mo na yon. So these are the things na sinasabi ng Bible pagdating sa kayamanan at kasakiman na mayroon ng tao. At ang panalangin ko po sa umagang ito, na makita natin kung ano yung tunay na yaman at pagpapahalaga para dito. At makita natin na ang mga bagay na meron tayo dito sa mundo ay maging kasangkapan sa pagpapalawak, pagpapalaganap at pagmamahayag ng salita ng Diyos para mas marami pang maligtas. Amen po ba yun? That our resources will be used for the gospel. So going back doon po sa ating pong teksto, especially doon sa ating key verse na sinasabing, watch out, be on your guard against all kinds of greed. Una, gusto kong bigyan ng pansin, the danger of greed. Meron pong panganib sa kasakiman. Kung mapapansin po ninyo, double warning po yun eh. In that verse, double warning. Ano yung warning? Watch out. And number 2, be on your guard. Iba yung ikaw ay nagmamasid at iba rin yung binabantayan mo yung sarili mo doon sa iyong namamasdan. We're all aware what's going on, especially sa Philippine politics. At mas madaling magturo ng kasakiman ng ating kapwa. Pero tandaan natin, yung kasakiman, mayroon pong panganib dyan kung kaya kinakailangan nating bantayan din ang ating mga sarili. Gusto ko nga po yung nakita kong post Galit na galit kayo sa ghost projects. Nung estudyante ka, humihingi ka ng pera pambili ng project kahit wala kayong project. Sino guilty dyan? Ang tatamis ng ngiti nyo. And that's in Luke chapter 12, verse 15. Basahin natin ulit. And may emphasis po yan dyan sa aking PowerPoint. Watch out. Masdan mo. Tignan mo how people were doing. How the systems and the principles of this world are going on. Magbigay sa iyo ng talino. Paano umiwas. And then ang sabi, be on your guard. O against all kinds of greed. Greed. Pleonexia. Alam niyo po yung Greek word ng greed ay pleonexia. Ibig sabihin po niya, wanting more. Gusto mo pa more. Kaya lang, ang isang definition ng greed, always dissatisfied. Hindi nakukontento. Yan ang kasakiman. Kaya nga billion, just imagine. Ayoko magkaroon kayo ng galit pa. Kung galit na kayo sa mga namumuno. Pero just imagine. Baka yung 1 billion hindi mo na maubos sa iyong lifetime Tapos daang bilyon. That's greed. Nakakalungkot. Ang maraming tao ay inaalipin ng kasakiman. Alam po ninyo, basketball player po ako Pag ang kakampi namin hindi namamasa, ang tawag namin doon, tikal, bakaw, buwaya. Yung may tapaw nang walang nakikita, kundi ring lang. Dayok-dok.
suwapang. Kinukuha ng kinukuha, pero hindi nagkakaroon ng kabusugan. Yan po ang kasakiman. And you know what? Ito yung sabi sa Ecclesiastes chapter 5 verse 10. Basahin natin. Ang gahaman sa salapi, ang sabi, ay walang kasiyahan. May laman na yung lahat ng bulsa niyan. Kahit ilong, papasakan niya ng pera. Lahat. Walang kasiyahan. At ang sakim sa kayamanan ay hindi nasisiyahan sa kaunting pakinabang. Kaya nga ang kickback niyan, hindi pa barya-barya. Malakihan. Dahil yun yung greed, pleonexia. Hindi siya nagkakaroon ng kasapatan. Pero sabi ng mga ngaral, ngunit ito man ay walang kabuluhan. That's greed. May danger. And you know, ang greed, very subtle po yan. Pag sinabing subtle, banayad. Hindi mo napapansin. Kaya nga may danger eh. Kaya nga sabi ng Bible, wag mo lang masdan. Wag ka lang magmasid. Do not just carefully watch, but guard yourself. Suwabing kumilos ang greed. Minsan nakala mo, nagbabrowse ka lamang sa social media, nagbabrowse ka sa Shopee o Lazada, pero greed is creeping in. Oy, sabi mo, parang ganito yung cellphone ni ano. Dapat ako din meron. Hindi mo napapansin, nagsisimula na yung inggit doon. Kaya nga, naandun ang inggit, nagsisimula ka ng mag-compare. Mga kapatid, do not define your life based on the things na wala ka or based on the things na meron ng kapwa mo. Hindi yan ang definition ng buhay mo. Sasabi mo, kawawa naman ako, yung cellphone ko, di-tape na. Sa totoo lang, cellphone ko may tape na eh. Pagka tinanggal mo yung tape niyan, babagsak na yung ano. Pero praise the Lord, may tablet ako. Sabi ni Pastor Leonard last week, iPhone 64? 65? Kaya guard ourselves. Baka kaya nag-uumigting na ngayon, tumataas na ngayon ang level ng inggit mo kasi hindi mo nabantayan ang sarili mo. Mayroon pong panganib ang kasakiman. And it will slowly creeping into your heart and mind. Very subtle nga ho eh. Banayad, suwabing kumilos yan. Akala mo you are just enjoying seeing all these things. Pero it is already there in your heart. There's danger. Kaya nga, ang sabi, guard your heart. Proverbs chapter 4, verse 23. Anong sabi? Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Guard your heart. Kaya nga doon sa tanong kay Jesus Christ nung lalaki, Guro, sabihin mo naman sa kapatid ko, i-divide na niya yung aming mana. Wala siyang problema doon sa mana. Ang tinutukoy ni Jesus Christ, yung heart na meron. Kaya nga, mga kapatid, bantayan natin ang ating sarili. Above all else, ibig sabihin, top of everything, yung heart mo, ang bantayan mo. Kaya nga, sabi ko, dito ipinakikita ni Jesus Christ yung panganib ng kasakiman. Kaya nga, dalawa yung binigyan ng emphasis doon, watch out and then guard. Be on your guard. Bibigyan ko po kayo ng the best way to guard your heart. Gusto niyo? Paano babantayan ang ating puso? In Psalm 119, verse 11, ang sabi, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Salita ng Diyos. Nag-MTM pa po ba kayo?
Kasi kapag wala kang salita ng Diyos, yung meditation mo maliligaw. But when you have the Word of God daily and you keep the Word of God in your heart, itong formula, for us to guard our hearts away from the sins and principles of this world, specifically sa ating topic this morning, from all kinds of greed, punuin mo ang puso mo ng salita ng Diyos, that I may not sin against thee. Guard your heart because greed is subtle. That's number one. Amen? Guard your heart. The danger of greed. Number two, tingnan natin yung deception of possessions. Okay? Tingnan po ninyo. Sa mundo, laging ini-equate yung yaman sa tunay na buhay. Pero sa prinsipyo ng Panginoon, ang buhay mo, hindi yan equal ng abundance ng possession mo. Di ba sinabi ng Panginoon, your life or man's life does not consist in the abundance of his possession. So, ibig sabihin, yung tinatangkilik mo at yung buhay mo, magkaiba yon. Huwag mong tingnan ang sarili mo doon sa halaga ng sweldo mo. Amen? Hello? Huwag mong tingnan at i-define ang iyong sarili doon sa income na meron ka o doon sa ari-arian na meron ka. Hindi po yun ang definition ng buhay natin. Si Jesus Christ mismo nagsabi, life does not consist in the abundance of our possessions. Ang itinuturo ng mundo, maganda ang buhay mo kung maganda ang trabaho mo. Maganda ang buhay mo kung may laman ang bulsa mo. Pero ang sabi ng Panginoon, yung buhay mo at ang laman ng bulsa mo, magkaiba yon. Dahil kung dyan mo ipofocus ang sarili mo, papasok ang kasakiman na kahit yung kapatid mo, gugulangan mo. Kahit asawa mo, pagtataguan mo ng pera. Another thing, tingnan po ninyo, possessions give comfort. Totoo naman po yan eh. Pero hindi siya nagbibigay ng meaning at security. Amen po ba? Pagka meron kang ari-arian, halimbawa, nagbibigay ng comfort naman talaga eh. The aircon ng kwarto mo, comfort yun. Makakatulog ka ng mahimbing. Tama po ba? Pero yung aircon mong kwarto, hindi ka bibigyan ng security niyan. May sasakyan ka, praise the Lord, because it gives comfort. Nakakapunta ka saan mo gustong pumunta. Pero yung sasakyan mo cannot give you security, not even meaning. Kasi pare-parehas lang tayo sa paningin ng Panginoon. Hindi tayo tinitingnan ng Panginoon kung magkano laman ng pera mo sa bangko, kung magkano na ang investment mo, kung magkano na ang stocks na meron ka. Ang tinitingnan ng Panginoon sa atin, yung puso na meron tayo sa Kanya ngayon. Kaya huwag tayo magpadaya pagdating sa possessions, pagdating sa kayamanan. Kaya nga ho, kahit yung rich fool sa talinghaga ni Jesus Christ, wealth cannot stop death. Mayaman siya, pero hindi niya napigilan ang kamatayan. Amen po ba? Hindi mo mapipigil. Pwedeng madidelay mo ng konti ang kamatayan, pero hindi mo mapipigil ang kamatayan. Pwedeng may panggamot ka, napapahaba mo ng konti yung buhay mo, kahit malala na yung karamdaman mo, pero kamatayan darating at darating. We cannot prevent and we cannot stop death. Kaya nga, speaking about possessions, huwag tayo magpadaya. Kaya nga yung last dyan, sabi ko, do I own my possessions or do they own me? Hello? Ikaw ba talaga yung nagmamay-ari sa mga ari-arian mo? O ikaw na yung ari-arian nung pagmamay-ari mo? Parang sa business. Katulad sinabi ko,
Ikaw na yung minamani-obra ng business mo. Instead na ikaw yung mag-manage, yung business mo nagmamanage. Hindi ka makapag-desisyon na lumarga, hindi ka makapag-desisyon na sumimba, hindi ka makapag-desisyon na mag-Bible study, dumalo sa mga gawain, kasi yung business. Walang iniba doon sa kwento nung isang pastor, binisita yung miyembro. Ang sabi niya, kapatid, hindi ka na dumadalo sa gawain. Ang sabi nung miyembro, Pastor, wala po kasi magbabantay ng bahay. Pero may naisip po ang paraan, mag-aalaga akong aso. So nag-aalaga ng aso. Hindi pa rin nagsisimba. Binalikan ng pastor, may alaga ka ng aso. Pastor, wala pong magbabantay sa aso. Yung aso, yun na yung nagdidikta kung ano yung dapat niyang desisyonan. Minsan, mas mahal natin ang aso kaysa sa kapwa natin. Minsan, mas mahal natin yung aso kaysa sa paglilingkod natin sa Panginoon. Of course, not literally dogs or pets. But definitely, may mga pets tayo sa buhay natin na meant only for this world at pinagpapalit natin sa yaman ng mundo. Do, may kilala ko, nag-aaway-away dahil sa alaga nilang aso. Ang sarap kurutin. Kaya itanong mo sa sarili, do you really own your possessions or your possession is owning you? Supposed to be, di ba? Kung ikaw ay may tindahan, hindi mo ako madidikta, isasara kita. Punta ako sa gawain. Amen po ba? Hindi. Sabi ng tindahan, maganda benta pag linggo. Hallelujah. Sabi mo, nga, para may pang tithes. Wow, justified. In that sense, your store, your dogs, they are the ones owning you. Kaya gusto ko yung isang material ng Bible study yung treasure chest, andon lahat ng kanyang mga bagay, at nandun lahat ng kanyang pagpapagal, that eventually, he realized na andun na siya mismo sa loob ng treasure chest. At yung mga bagay na meron sa loob ng treasure chest, yun yung gumagapos sa kanya. The deception of possessions. Last, number 3, the definition of true life. Let's define life. Kasi pag naintindihan mo yung tunay na buhay, maintindihan mo yung tunay na yaman. Amen po ba? Amen. Okay. True life, Zoe. Kaya maganda yung pangalan ng anak ni Sister Dawn. Ang Zoe, this is found in God alone. This life na masusumpungan lang natin sa Diyos. Because yung Zoe, it is the life designed by God for His children. Anak ka ba ng Diyos? So you're supposed to have this life. Yung ididisenyo ng Panginoon. That is true life. Yung tunay na buhay, hindi yung napuntahan mo yung mga gusto mong puntahan, nakain mo lahat ng gusto mong kainin, nabili mo lahat ng gusto mong bilihin. Ang tunay na buhay, gumagalaw ka, kumikilos ka, namumuhay ka, doon sa buhay na idinisenyo sa iyo ng Panginoon. John chapter 10 verse 10, this is abundant life, ang sabi. Anong sabi? The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life. Zoe po yan. And that they may have it more abundantly. Abundant life. Kaya nga, more God in your life, more abundance will come. Hindi more business, more transaction, more dealing, and more life. Hindi. Kasi yung lalaki na umani ng sagana, sabi ng Panginoon sa kanya, kawawa ka, you are full. Because you base your life doon sa saganang ani mo. O ngayon, sabi ng Panginoon, yung inihanda mo para sa sarili mo, sino ngayon
ang makikinabang. True life is found in God alone. It is designed by God for His children. It is given to us through Jesus Christ who laid down His life for us. Yung Zoe, life, yung life na disenyo ng Panginoon sa akin at sa iyo, hindi yung basta iniabot sa iyo, kundi somebody died for it. Kaya natin nararanasan yung tunay na buhay, yung disenyo ng Panginoon para sa akin at sa iyo because Jesus Christ laid down His life for it. Kaya yung buhay na meron ka, yung sinasabi mong Christian life, yung Christian living, dugo at buhay ni Jesucristo ang pinuhunan doon para sa iyo. Tapos babaliwalain mo Christian life mo. Tapos bibigyan mo ng halaga ang maraming bagay, kapalit ng paglilingkod mo. Katulad tayo, nung sinasabi ng Panginoon, isang kahangalan. Kaya nga sabi dito kanina sa ating mensahe, masyadong mapanganib at merong deception ang yaman ng mundo. So we must be aware, mga kapatid. Masdan ang sabi, magmasid ka and be on your guard. True life is through the life of Christ laid down for us. John chapter 10, verse 10 and 11, buuin natin, the thief does not come except to steal and to kill and destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Paano natin makukuha yung abundant life? Ito sa verse 11, ang sabi ni Jesus Christ, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Kaya natin tinanggap yung buhay na ito. Dahil si Jesus mismo ang nag-alay ng kanyang sarili para sa atin. The definition of true life that we're defining right now, ibig sabihin po, yung Zoe life, that is true riches. Amen? Amen po ba? If you have the life of God, then mayaman ka. Hello? Ang tunay na yaman, yung kaugnayan mo sa Panginoon. Ang tunay na yaman, yung meron kang relasyon sa Panginoon sa pamamagitan ni Jesucristo. Ang tunay na yaman, tinanggap mo yung buhay na ibinigay sa iyo ng Panginoon. True life, yung Zoe life, ano ho? Yun ang tunay na riches. This is through Jesus Christ alone. Our personal relationship with Him. Luke chapter 12:21, makikita natin dyan, yung tunay na riches, yung riches natin toward God, yung yaman natin sa Panginoon. Basahin natin sa Tagalog, sabay-sabay. 1, 2, go. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito'y babawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sinumang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, ang aking pong panalangin, maging mayaman tayo sa kaharian ng Diyos. Bilyon-bilyon man ang pera mo sa bangko ngayon, kung wala kang kaugnayan sa Diyos, wala rin pong mangyayari at ikaw ay dukha sa Panginoon. Kaya nga, the definition of life, yung true life naggagaling sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo at yung tunay na yaman. Kaya nga, invest in faith. Mag-invest ka para lumago ka sa pananampalataya. Be generous. Alam nyo, nakakalungkot sa maraming mananampalataya. Nagsasabi na sila mananampalataya. Wala silang investment para lumago sila sa pananampalataya. Every Sunday lang, sumisimba. Yung iba nga, parang mga Christmas light eh. Pag Pasko mo lang makikita. Umaandap-andap pa. Mag-invest tayo.
Hindi ko alam kung may sarili kang Biblia ngayon. Nakakabili kang mamahaling cellphone. Tapos pagdating sa Bible, gusto mo bigay. Gusto mo hingi. I don't know kung may mga Bible kayo. I don't know kung paano binibigyan ng importansya ang iyong personal devotion. Invest in your faith. Gumising ka maaga, manalangin ka. Kasi yun yung tunay na buhay. Amen po ba? Hindi mo mababantayan 24/7 ang negosyo. Hindi mo mababantayan 24/7 ang karir mo. Hindi mo mababantayan, mapapalago sa ganang sarili mo lamang ang mga bagay na gusto mo para sa iyong buhay. Pero once na unahin mo ang Panginoon, ang sabi ng Panginoon, all these things will be added unto you. Kaya nga mga kapatid, hinihimo kayo, invest in your faith. As much as possible, huwag kang umabsent ng Sunday. Kasi this is the basic expression of your faith in God, that you worship Him every Sunday. Ang pagsamba, individual, personal, at yung ganitong gathering, pagpapahayag kung gaano tayo nagpapasalamat sa buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon. Invest. Be generous. Hindi yung kapag kami ambaga, nakasimangot ka. Dapat ka, masaya ka kasi nag-iimpo ka. Nagdideposito ka sa Panginoon. Amen. Hello? Nag-iika po ba kayo? Nagbibigay ba kayo sa Panginoon? Be generous. Be faithful in serving the Lord. Tingnan niyo po yung sinabi sa Luke chapter 6 verse 38. Give and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap. Will be put into your lap. Babagsak mismo sa harapan mo. Amen. Habang ang iba, aburido, aligaga, sa paghahanap ng tangkilik, if you find yourself and yung true life na ibinigay sa iyo ng Panginoon, and you're investing for the kingdom, you're generous and faithful in service, and this verse specifically in giving, ibabalik ng Diyos. It will be given to you. In what measure? Good measure. Hindi katulad ng mga congressman, mga DPWH, mga contractor na yan. May mga kickback. Hindi kickback ang Panginoon. He will kick the blessing back to you. Amen po ba? Press down. Press down. Then shaken together, no? And it is running over. Sabi, for with the measure you use, it will be measured back to you. Kung ano ang takalan mo sa pagbibigay sa Panginoon, yun din ang takalan ng Diyos. Kaya nga kung kuripot ka, huwag kang mag-expect na magiging galante ang Diyos sa iyo. Amen. Sino yung may ganitong pananaw na generous sa Panginoon? Yung nakikita nila na yung kanilang buhay, okay, yun yung tunay na riches or yaman because that life comes from God. 1 Corinthians 15:58 sabi, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Amen. Ayan, conclusion na po tayo. Wow. Sa mundo po na ito, consumerism at saka po materialism, yan po yung nagdo-dominate sa mundo. What is consumerism? Ano?
Consumerism is also a way of life where people define what? Happiness, success, personal identity through the purchase, ownership of material goods. For example, believing that buying the latest phone or fashion trend will bring satisfaction. That is consumerism. Kaya nga mapapansin ninyo, lahat ng mga tindahan, pag pumunta ka sa mall, para bagang sila yung mga kaakit-akit na sinasabi sa iyo, huy, bilhin mo naman ako. Lahat sila, very attractive yan. Huy, pansinin mo naman ako. Tapos titignan mo yung bagong cellphone at yung cellphone na ginagamit, sabi mo, kawawa naman ako. Ito ba yung buhay na kalooban mo, Lord, para sa akin? Pati si Lord sinisi. Kasi yung consumerism, pag ikaw ay naging alipin nito, ang ligaya, okay, yung tagumpay na meron ka sa buhay mo, laging nakabase doon sa nabibili mo. Yun yung identity. That is your personal identity. Ito po yung prevalent na nangyayari sa mundo. Nauso noon yung beeper di ba? Talaga naman, beeper. Nauso cellphone. Kaya pag naglakad talaga namang tindi Oh, may beeper, may cellphone pa. Talaga naman. Nauso yung cellphone, paliitan. Di ba? Naging palakihan. Dinidisplay natin yan Kung ano yung natapos natin, kung ano yung success natin, yun yung identity natin. Sabi ng Panginoon, no, hindi. Sabi ni Lord, hindi yung hindi yung magandang hindi yung magandang kamalig na paglalagyan mo ng hindi yun. Yung iba yung buhay mo. Kasi tayo mga Pilipino, mayayabang tayo Yung napundar natin, di ba? Kaya nga sa mga jeep, makikita mo doon, katas ng Saudi. Amen? Katas ng Kuwait. Nagtitinda ng halibaybay o tuyo, katas ng tuyo. Pati yung tuyo, nagkakatas. Meron nga daw naglagay ng mudboard doon sa sasakyan niya Puro kayo katas, sabi niya. Ito, utang. Lagi na lang. We are so proud. Kasi yun yung identity natin Alam niyo ba, maraming congressman, mga top-notchers, pero marami sa kanila, magnanakaw. Kaya iba yung karakter, iba yung yaman, at iba yung buhay na sinasabi ng Panginoon sa atin. Social media fuels what? Comparison. And worldly success, laging nakabase sa yaman, hindi sa karakter. Aanhin mo ang yaman. Di ba? Kung masama man ugali mo. Kaya nga tayo Pilipino mayayaman yung ating mga kasabihan Ano sabi doon sa kasabihan? Aanhin mo ang bahay na bungalo kung nakatira naman ay kwago. I don't know kung ano yung ibig sabihin ng kwago doon. Maybe kahit mayaman ka, kung masama naman ang ugali mo, kung masama na nakatira dyan sa bahay nandun, yung bahay na bungalo at maganda, wala ring kwenta. Mga kapatid, mas bigyan natin ng pansin yung karakter. Live simply. Give generously. Be content. Alam nyo, gusto ko itong talata na to. Tingnan nyo. Sa Tagalog, Hebrews chapter 13, verse 5. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, go. Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Sakit nung salita nung author na ito.
Sa English mas medyo magaan-gaan pa eh. Ang sabi, keep your lives free from the love of money, and be content with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Kaya nga, live simply. Okay? Live generously. Greed promises life but brings emptiness. Ang kasakiman, nangangako yan pero hindi naman niya kayang tuparin. No, ang ipinapangako niyan buhay. It promises life but brings emptiness. At the end, empty ka pa din. Kaya nga para kay Jesus, yung buhay mo at saka yung possession mo, hindi siya magka-equal. Do not equate life. Because true life is having relationship with God through Jesus Christ and being rich toward God. Guard your heart. And mga kapatid, let us redefine riches and success. Kaya nga minsan sabi ng Panginoon, di ba, makamit mo man ang buong yaman ng mundo, tapos mapapahamak naman ang kaluluwa mo. Live for God's kingdom. Amen? And remember, yung tunay na buhay, nagmumula sa Diyos, sa pamamagitan ni Jesucristo, na nag-alay ng kanyang sarili para sa atin, ito yung nagdudulot ng tunay na yaman. Hindi ito tungkol sa edukasyon na meron ka. Hindi ito tungkol sa propesyon na meron ka. Hindi ito tungkol sa mga nabibili ng iyong bulsa. Hindi ito tungkol sa mga naiimpok mo sa bangko. Hindi ito tungkol sa yaman na naibibigay sa iyo ng iyong negosyo. Ang tunay na buhay at ang tunay na yaman, sa Diyos lang nagmumula yan. Kaya nga, watch out. Be on your guard. Because greed is very subtle. Sabi ko nga po suwabing kumilos, suwabe galawan ng greed. Hindi mo napapansin. Praise the Lord, pinapakita ng Diyos sa atin ngayon ang sitwasyon ng Pilipinas, sitwasyon ng mundo. Pero hindi doon nagtatapos. Bantayan din natin yung ating sarili. Bantayan din natin ating sarili. Amen? Let's pray. Tayo lumapit sa Panginoon. Mga kapatid, I don't know kung saan nakalagak ngayon ang iyong puso. At hindi ko rin alam kung nahadlangan ka ng mga bagay dito sa mundo upang makapaglingkod ka ng lubos sa Panginoon. Nawa, kapatid, makita natin sa oras na ito ano ba yung tunay na yaman? You can never be a faithful steward of God kung mananatili ka sa mga makamundo na pananaw. Everybody wants and loves convenience. Hindi ko rin naman sinabing itigil mo yung negosyo mo. Hindi ko rin naman sinabing huwag ka nang mag-acquire ng mga properties o sundan mo ang pangarap mo. Let us revisit yung true riches, yung tunay na yaman.
revisit and redefine yung success sa buhay. Pwedeng pinagpala ka ng Panginoon. May sarili kang opisina. May mga tao na kumikilos para sa iyo. Well, that's a good and great blessing from the Lord. Pero iba yung relasyon sa Panginoon. Kaya nga yung prosperity gospel is really evil. Kasi tinuturo noon, mas mayaman ka, mas malapit ka sa Diyos. No. Though God wants you to experience yung pag-angat sa buhay, pero ang pinaka-importante para sa atin, yung pagkakaroon ng kaugnayan sa Panginoon. Kumusta na ang relasyon mo sa Panginoon? Do you invest for your faith and maturity? Nag-i-invest ka pa ba? Sabi ko nga, meron ka bang sariling Bible? O kung may sarili kang Bible, binabasa mo ba? Bumibili ka ba ng magagandang notebook? Mga simpleng expression yan eh. How you value the Word of God. Bumibili ka ba ng magagandang notebook para doon ka mag-MTM? Do you really value your relationship with God? Kasi yun yung tunay na yaman. And we define through life. Ito yung life na nagmumula sa Panginoon. Zoe. The life designed by God for His children. We are His children. Pero alam mo, hindi mo lang naman yan basta dinampot. Our good shepherd, Jesus Christ, laid down His own life para makamit natin yung Zoe life, the abundant life. Kaya yung tunay na abundance is having a relationship with God. Mamayang konti, we will receive the Lord's Supper. Ito ay pag-alaala that our good shepherd died. He laid down His life so that we may receive the Zoe life, the abundant life. If you have Jesus in your heart, you are in abundance. Pagyamanin. Mag-invest. Be generous. Be mature in the faith. Hallelujah. Magpapatuloy po tayo sa paghahanda na rin ng ating sarili sa pagtanggap ng banal na hapunan. And included na rin sa ating panalangin ngayon is yung preparation of your heart in receiving the Lord's Supper. Mananalangin po tayong lahat. First, your response to the message that you heard. And next, yung preparation ng heart mo to receive this Lord's Supper. Tayong lahat ay manalangin. Yes, open up your heart. Yes, respond to the message that you heard. Hallelujah. Oh, Father. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, He took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me."
In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Lord, thank you po for you laid down your life for us to receive abundant life. The life that is designed for us, you, our Father, and we, your children. Thank you, Lord, for this relationship that we have. Salamat po kay Jesucristo na namatay sa krus ng Kalbaryo upang kami ay iugnay, ibalik, Panginoon, sa inyo. Lord, wala kaming pwedeng ibigay. Nandun lang po kami lagi sa receiving end. And right there, O Lord, mapagyaman ang aming sarili sa kaugnayan sa inyo. And as we partake, O Lord, your body and receive your blood, Lord, release your blessing. Blessing of healing, blessing of revival, blessing of wisdom and knowledge, blessing of protection, blessing of every prayer answered. Lord, release the blessing of confidence, increase promotion, and spiritual prosperity and blessing. Lord, as we partake your body, this is also standing together with the brethren and confessing that we are one in your body. Iisa kami, Panginoon, because there's one Spirit, the Holy Spirit working sa aming lahat. Kaya, O Diyos, pangunahan niyo po kami, and by faith, O Lord, we will receive all this blessing right now. Lahat ng ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.